Paano mo iginagalang ang templo ng Diyos bilang bahay dalanginan? Magandang buhay, ginigiliw kong kapanalig. Ikasyam ngayon ng Nobyembre, kapestahan ng pagtatalaga ng Basilika ni San Juan de Latran sa Roma. Tinatawag itong ina at pinuno ng lahat ng simbahan sa Roma at sa buong mundo. Dahil naging tahanan ito ng Santo Papa at ginanap dito ang 5 ecumenical councils. Itinalaga din ang basilikang ito sa Panginoong Hesukristo, gayon din kay San Juan Bautista. Sinasariwa ng kapistahang ito ang kahalagahan ng mga gusaling sambahan ng mga Kristiyano. Ako ay Sister Lines ng Daughters of St. Paul. Pakinggan na natin ang madramang tagpo ng paglilinis na ginawa ni Jesus sa templo na labis namang ikinagulat ng mga Hudyo sa mabuting balita ngayon. Malapit na ang Paskwa ng mga Hudyo at umahon para Jerusalem si Jesus. Natagpuan niya sa patio ng templo ang mga nagtitinda ng mga baka, mga tupa at mga kalapati at ang mga nakaupong tagapalit ng pera. Kaya gumawa si Jesus ng panghagupit mula sa mga lubid at ipinagtabuyan ang lahat mula sa templo, pati ang mga tupa at mga baka, at isinabog ang pera ng mga tagapalit sa pagtataob ng mga mesa, at sinabi niya sa mga nagtitinda ng mga kalapati, "Alisin ninyo ang mga ito. Huwag na ninyong gawing bahay kalakalan ang bahay ng aking ama." Naalala ng kanyang mga alagad na nasusulat, "Naglalagablab sa akin ang malasakit sa iyong bahay." Sumagot ang mga Hudyo, "Anong tanda ang maipakikita mo sa amin? Ano ang magagawa mo?" Sinagot sila ni Jesus, "Gibain ninyo ang templong ito at ibabangon ko ito sa 3 araw." Sinabi naman ng mga Hudyo, 46 na taon nang itinatayo ang templong ito at ibabangon mo sa loob lamang ng 3 araw? Ngunit ang templo ng kanyang katawan ang tinutukoy ni Jesus. Nang bumangon siya mula sa patay, naalala ng kanyang mga alagad ang sinabi niyang ito, kaya naniwala sila sa kasulatan at sa salitang sinabi ni Jesus. Magandang araw mga panalig, Brother Vince po ng Society of St. Paul. Paano kung pumunta si Jesus ngayon sa Quiapo? Hahambalusin niya rin kaya yung mga nagtitinda ng damit ng Santo Niño? Titigpasin din ba niya yung mga sampagitang binibenta ng mga batang maliliit para sa kanilang pagkain maghapon? Paano po kung pumunta si Jesus ngayon sa Baklaran? Itatapon niya rin kaya yung mga pantalong nasa kariton? Mga batsa, tabo, hanger, na patinda ng isang ali na nagsisikap upang may pantusto sila araw-araw sa kanilang pangangailangan sa buhay. Ang lupit naman ng ating Panginoong Hesus kung ganun. Pero mga panalig, normal po noong panahon nila na may nagtitinda ng ilang hayop sa labas ng templo. Ang templo po na may mga nagtitindang hayop at yung mga hayop na itinitinda, inaalay yun ng tao bilang hain sa Diyos ayon sa kautusan. Pero maling kalakaran po yung nagaganap. Pinapatungan ng mas malaking halaga ang mga hayop na haing tinitinda. Ang templong dapat nagpapaalala sa atin ng pagkakaisa at pagmamahal ng Diyos ay naging kuta ng mandarambong at mga ganin. Kaya mga kapanalig, sa ating mabuting balita, iisa lamang yung nais ni Jesus. Higit sa malinis na pisikal ang templo, maging malinis din nawa ito sa korupsyon at pagkaganid na nagaganap dito. Tandaan po natin, tayo man ay templo rin ng Diyos. Ayon po yan kay San Pablo. Kaya magandang tanong natin sa ating sarili, nangungubra na ba ako sa kasalanan? Ilan na ba yung aking mga nalamangan dahil may gusto akong makamkam? Malaki na ba yung aking komisyon sa aking panlilinlang? Kung tayo rin ay marumi, maingay, magulo, hindi rin tayo templo. Hindi rin tayo nakikipagtagpo sa Diyos. Brother, paano na yung sa Quiapo?
Paano na yung sa baklaran? Mga kapanalig, kung ginagawa naman ito ng may mabuting paraan at intensyon, bakit hindi ito pahihintulutan ng Diyos? Amen. Mga kapanalig, support Pauline's online ministry. Subscribe, like, and follow us on Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, TikTok, Spotify, Google, and Apple Podcast. Maraming salamat po. At sa lahat na nagme-message sa amin na humihingi ng panalangin para sa iba't ibang intensyon, asahan po ninyong kasama nyo kami sa pagdarasal na ipagkaloob ng Diyos ang inyong mga kahilingan. Ito po muli si Sister Lines ng Daughters of St. Paul na nagpapaalalang napakaikli ng buhay na sa Diyos hiram lamang. Gamitin ang bawat sandali sa paggawa ng mabuti para sa Kanyang kapurihan.